parihaba. Sa English, golden rectangle. Sa ginintuang parihaba, ang ratio ng length sa width ay phi, na ang phi ay equal to 1.6180339 and so on, isang irrational number na tinatawag na maladyosang proportion. Usually, pag nira-round off sa nearest hundreds, 1.62 siya. Dahil yung phi na maladyosang proportion, capital phi na maladyosang proportion ay isang irrational number. Ang format ng numerong maladyosang proportion, phi, ang phi ay maaring sa rational approximation form at ito ay phi equal to 1.62. O di kaya sa exact irrational form at ito ay phi is equal to 1 plus square root of 5 over 2. Yan ang irrational form. At pag kinumpute natin using transforming the irrational number square root of 5 and so on, phi is 1.6180339 and so on. In non-terminating, non-periodic decimal. Pero pag ni-round off, 1.62. We call this rational approximation of an irrational number. This is the irrational form of the maladyosang proportion phi. Ang pagdrawing ng ginintoang parihaba. Ganito ang pagdrawing ng ginintoang parihaba. Step 1. Magdrawing ng isang parisukat, ABCD, kahit anong size. Kahit malaking malaki, kahit maliit na maliit, basta square. Yan. Pangalawa, kunin ang gitna o midpoint ng CD. Kahit aling side actually. Pero CD ang kunin natin at tawagin itong M. Yan. So, ABCD ang parisukat at M ang midpoint. Yan. Pangatlo, gumuhit ng bilog o circle P na sentro sa M at radius na MB. So, yan yung MB, yan yung radius ng, ang sentro ay sa M, dito. So, ito yung radius niya. So, using compass, ilagay ninyo, ibaon ninyo dito yung point, at nandyan yung lapis. Yan. So, ito yung part ng circle. Ito. So, ganyan yan. So, dito siya mag-i-intersect. So, ulitin natin. Paano ba ulit yung pagbuo ng first 3 steps? Una, gumawa ng kahit anong size ng square. Pangalawa, kunin ang midpoint ng kahit anong side. Pangatlo, mag-drawing ng circle na ang sentro ay nasa M, yung midpoint. Dito nyo ibabaon yung point ng compass at nandoon yung lapis niya. Tapos, isi-circle na lang ninyo. Ngayon, yung circle na yon ay mag-i-intersect doon sa pinahabang CD, kung saan ninyo kinuha yung midpoint. So, yan yung 3 steps. First step, make a square. Second step, get the midpoint. Third step, make a circle using M as the center and MB as the radius. Then make a circle such that that circle will intersect CD. So those are the 3 steps.
Next step. So, tulad ng sa step 3, pahabain ang side CD hanggang makatagpo nito o ma-intersect ang circle P sa puntong E. Yan. So, ulitin natin. First step, make a square. Second step, get the midpoint. Third step, make a circle with center at M and radius MB. Then it will intersect the elongated CD at E. Now, bagamat wala pa yung fifth step, ang magiging fifth step ay mabubuo na yung golden rectangle pag kinuha natin yung tangent doon. Ay, sige. Yan, kinumplete. Yun. Kumpletuhin ang parihabang ABCD upang mabuo ang parihabang, ito niya yun, ABF, CMDE. Dapat E yan. Naiwan sa kabila. So, itong mahaba na to, yan na yung golden rectangle. So, paano ulit yung paggawa ng golden rectangle? Square, get the midpoint, make a circle, it will intersect there. So, prolong that one. Then, this one, AFEC, is now the golden rectangle. Paano ba ang pag-compute ng dimensions ng ginintoang parihaba? Pagpalagay natin na ang side ng parisukat o square ay 1. Pwede natin gawing 16 or whatever, pero 1 ang gawin natin. So makikita natin na ang width na noong ginintoang parihaba, kasi ito yun eh, AFEC. Ito na yung gininto ang parihaba. Pero ang width niya ay yung width ng square. Ito na lang ang length niya. So ano ba yung length niya? Ang length niya ay 1/2 plus ME. Ang ME ay equal sa MD kasi yung circle, yan yung circle. Pare-pareho naman ang radius ng circle. Ang radius ng circle na to ay MB. Kaya, MB rin ito. Yung ME ay equal sa MB. So, ang side ng golden rectangle ay 1. Kung ang 1 ng original na parisukat ay 1. At ang kanyang length ay 1/2 plus MB.